Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at siyempre kasama natin, abogado de Campanilla, walang iba, abogado Danny Concepcion. Good evening, attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Marichelle, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, buong pangalan ko talaga sinabi mo, di ba? Marichelle, di ba? Pagka ba nagagalit sa iyo si Gabi, Danilo! Ganyan ba? Hindi naman. Buong pangalan din? Danilo Concepcion? Minsan. Ganon. Makinig ka sa akin, Danilo Concepcion. Ganon ba? Parang paggalit ka sa kanya, ang ginagawa mo? Sweetheart. Ganon na lang. Ayan. So pag sinabi mo yan, ang gagawin niya? Di magagalit lalo. Ay, magagalit lalo. Anong gagawin mo pag nagalit siya lalo? Sweetie pie. Ay, iba naman talaga si Attorney Danny Concepcion. Ganyan din ba sa mga kliyente mo? Hindi. Ano sa mga kliyente mo? Bala ka? Pag ako nagalit? Oo, kapag ikaw nagalit. Humanap na kayo ng ibang abogado. May ganyan. Kala ko maglupasay ka na. Hindi naman. Sige. Anyway, sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po sa atin ngayong araw na ito sa Signal 101, syempre sa Facebook, at syempre sa ating YouTube, TVUP. Ito na ang mga numerong pwede ninyong tawagan, attorney. Sa mga Globe users, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan, there you have it. Kaya tawag na po't mag-text na kayo sa amin kung kayo po'y may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla. Ito na ang ating first question. Sige. Okay. Si Renz, 26 years old ng Cavite City. Attorney, may kaibigan po ako na 4 years nang in a relationship. LDR sila. Hindi siya kaibigan. Kaibigan niya. Pero ang alias niya ay Renz. Pares pa tayo niisip, di ba? Sige. LDR sila. Sige nga, check natin kung alam ni attorney ang ibig sabihin ng LDR. Long distance relationship. Nagkaroon ka ng ganyan. Nagkaroon ka ba dati nung kabataan mo? Wala kang LDR. Kahit ikaw ay Valenzuela noon at siya ay nasa Maynila, ganyan, tapos ang layo, tapos minsan wala, Binyan, Laguna, wala. Walang ganon. Walang ganon. Pagka masyadong malayo na, ayoko na. Ay! Talaga lang. Kahit mahal mo, ganyan. Hindi ko naliligawan. Layo-layo Practical ka, no? Sige. So, LDR sila, taga Maynila nga siya, at yung girlfriend niya ay taga Batangas. Imagine. Naliligaw ka, 4 na oras siya. Hindi, 2 oras. Ang biyahe. 2 lang, ikaw ang naman, biyahe. At saka mabilis na nga ngayon, di ba? Hindi na dami, may skyway na. Saan naman na kinahirap niyan, friend? Plano na po sana nilang magpakasal, pero nalaman nila na magkadugo pala sila. Ay! Magkamag-anak. Magkamag-anak. Ang lola ng guy at ng tatay ng girl, lola ng guy at tatay ng girl ay magkapatid. So, Teka, yung tatay... lolo nung guy at yung tatay ng girl magkapatid. Kaya yung tatay nung guy at saka yung... lola. Hindi. Lola na rin niya. Mag first cousins yung tatay nung guy at nung babae. First cousins. Yung tatay That nung makes guy. them second cousins. Hindi naman second. Yung second generation isa pa. Ano yun? Tawag dyan ay once removed. Ano yun? Kalahati. Okay. Sige, 4 sige. at kalahati. Sige. So lumalabas na yung babae ay tiyahin nung lalaki. Parang. It seems like. Talagang tiyahin. Pero hindi tiyahing buo. Meaning, kasi ang tiyahin, kapatid, tiyahin nga. Tiyahin, okay. Kasi magpinsan
Pero magpinsan lang, hindi magkapatid eh. Parang pero sabi niya, tita po niya yung girlfriend niya. Second generation na tita. Okay. Legal po ba silang magpakasal sa ganitong setup? May limitasyon po ba ang law pagdating sa kamag-anak na gustong magpakasal? Oh my. Alam mo dati, ito lang ha, ma-share ko lang ha, ma-share ko ha. Nung panahon ng mga dynasties sa China, ang pinapakasal talaga nila, pinsan. Bakit? Kasi during that time, may mga pagkakataon na ayaw nilang mahiwalay yung kanilang mga properties, yung gusto nila sila lang, ayaw nilang mailabas yung kanilang mga kayamanan, etos, ganyan. Allowed naman so dati talaga. Yun pinsan. Maski naman sa Pilipinas. Allowed ang pinsan? Hanggang 1950, allowed na magpakasal yung first cousins. Okay, allowed. And now, kaya nga si President Quezon, ng pagkakalam ko, first cousin niya first si cousin Doña niya. Aurora. Yes, correct. Oo. Okay. Pero Allowed ngayon, ngayon pinagbawal yan. Ngayon pinagbawal. Doon sa New Civil Code. Okay. Bawal na magpakasal hanggang mag-first cousins o hanggang fourth civil degree of consanguinity. So, when you say first cousins, bawal. Bawal. First Okay. cousins. Pero pag second, pwede Pwede na. na. Ito, magtita. Pwede na. Oh, di wala nang Kasi issue. more than 4 degrees na sila eh. Oh, I see. So, pwede na. Pwede na silang magpakasal. Pero, ewan ko kung totoo, ha? Chismak lang, ha? Pagka daw kasi magkamag-anak at magkaparehas ang dugo, minsan yung lumalabas na kaibigan mo naman to, di ba? O, huwag mo na sabihin sa kanya. Kaya nga Reds. Kaya nga pinagbawal hanggang 4th degree. Kasi nagkakaroon ng abnormalities Kasi sa masyadong malapit. sa anak. Pag masyadong malapit. In fact, si Queen Elizabeth II Oh. at saka yung kanyang napangasawa, si Prince Philip, ay magka-relative din sila. Parang ayokong magsabi. Hindi lang sila first cousins, Oo. pero mag-relative din sila. Pero hindi naman first cousins. Hindi naman first cousins. Okay, kasi sasabihin ko sana yung mga anak. Yung, okay. yung sikat na ano? Empress ng Austria, si Empress Sisi. Sino na pangasawa niya? First cousin niya. First cousin niya. Okay naman ang anak. Ay, yung mga anak nila parang namatay ng maaga yung iba eh. Kasi nga daw, sabi nila. Pero hindi dahil sa deformity. No, hindi dahil sa sakit. But they're saying lang, I do not know, siguro medical doctors can say this. Totoo nga yun. Kaya nga, that is an established scientific truth. Yung pala naman. Pero kaya nga pinagbawal hanggang 4th degree. Pero hanggang 4th degree lang. Hanggang dun lang daw yung may danger. Ayun. Kaya Kasi sila, parang dahil recessive sila traits. beyond 4th degree na sila, pwede na sa batas. Pwede na sila. Ayan. Pwede na sa batas. Yan. in fact, 5th degree relative sila. Oo. So, medyo malayo-layo na nga yun, ano? Sige. So, good luck na lang sa friend mo, Renz. Pero sa atin, malapit pa yon. Oo, sa atin malapit pa. Malapit Parang may naaasiwa pa yung iba sa ganyan. Okay, anyway, pero ayon sa batas, sabi Pwede ni Abogado de Campanilla natin, pwede na. Ayan. So, good luck. Eto na. Si Kate naman ng Santa Maria, Bulacan ay may tanong sa atin. Question. Kate, good evening. Hi, good evening po, attorney. Hello, Kate. Anong tanong Hi natin po. kay attorney? Yes, may question po ako about po sa property po. Bali po kasi yung property po namin, nauna po kami and then may kapitbahay po na nakabili nung lupa from the right side po and then naglagay po siya ng kanal dito po sa namin sa mismong baba po ng property ng bahay. Kanal, And then, Hindi, pero yung bang kanal pumasok sa lote nyo o nasa boundary ng lote nyo at lote niya? Right of way po siya. Right of way po yung pinaglagyan. Ng kanal? Ang lupa niya po, Hindi, pero right of actually way. Sandali muna. Kung right of way siya, edi daanan. Daanan Opo, ng tao daanan yun po. kapag ka right of way. Opo, attorney. Sa madalit sabi, iniligay niya yung kanal sa gilid ng right of way. Opo. Paano po ba?
Opo, gilid po ng right of way, pero mismong tapat po nung namin, pader po. Sa baba po siya, nung pader. Nasa labas ng pader. Nasa labas po ng pader ng bahay namin mismo. Kaya nga. Okay. Sa madalit sabi, yung bahay ninyo nasa kabilang Katabi niya, kanal. Opo, hindi, opo. may pader nga eh. So yung Opo. bahay ninyo nasa kanan ng pader, yung kanal nasa kaliwa ng pader. Opo. Nasa labas ng bakuran ang Yes kanal. po. Ayun Opo. nga, Opo. sakto. O, tapos, Opo. Kaya lang po, nagkaroon po ng damage sa bahay namin. Kasi hindi rin po sila nag-inform na maglalagay po sila ng kanal. And then, after po nung ginawa yun, siguro kasi hindi po na-try dahil po hindi pa tag-ulan. Pero po nung nagtag-ulan po, bumabaha na po sa loob ng bahay namin. And then nakipag-usap po kami, ang sabi po nila is ipapagawa po nila. Yung may-ari po pala is engineer po. And then sinabi niya po na catch basin. Kung tama po yung pagkakaintindi ko, ang catch basin po kasi is before pa lang po makikita na po yung tama po ba ako. If may mga Pagka sinabi ulan or na, makikita mo dahil mababa yung lugar kaysa sa mga paligid Opo. niya. Opo. Mabababa Pero po yung kasi- lugar na yun sa paligid. Hindi po kasi namin sure kasi po hindi naman po kami binabaha before po ilagay yung kanal. Sa madalit Pero- sabi, nag-start na kayo binahan nung nagkaroon ng kanal. Opo. Pero nung walang And then, kanal- naglagay po sila nung wala pong kanal, hindi naman po binabaha. Naglagay po sila ng PVC sa loob po ng CR and then ng mga lababo namin nang hindi po nagpapaalam. So meron po kasi may butas lang po siya sa CR and then sa mga lababo pababa po. Dun sa- Pero lahat ito ginawa sa nila labas. sa loob ng lote nila. Opo, sa loob po mismo ng bahay ng CR namin na may butas po. naglagay Hindi. po sila ng Lahat PVC. nung ginawa nilang mga pagawain, kanal, Apo. lahat ng binago nila, lahat ng itinayo nila, hindi naman sila pumasok sa bakuran nyo. Kasi po siya kalsada po. Pero Hindi, po kasi tama yun. Opo. Maski may kalsada, pero may bakuran ng bahay nyo, di ba? Wala na pong bakuran, bahay na po mismo yun. Ano Yun yung na po yung bakod na mismo. sinasabi mo? Pader po mismo na bahay namin. Kaya pader likod po ba na bahay. na Pader po. mismo ng pader, bahay. Pader na po mismo sa ng madalit bahay sabi, namin. wall ng bahay. Opo, wall na po siya ng bahay namin. So yung wall ng bahay mo nandun nasa tabi na talaga nung right of way. Opo. Sino yung gumagamit ng right of way? Wala po. Kasi before po, bakanteng lote lang po siya eh. O bakit mo nasabi na right of way? Bali po yung kami po na may-ari ng lupa, bali parang nagbigay na po ng doon, ng bakante ko para if ever po may mga dadaan po. Kasi may dulong lote po. Wala po kasi talaga siyang daan. So, Pero kayo nagpunta po hindi sa nyo mga bahay dinadaan. doon na- Pero kayo hindi nyo dinadaanan 'yon. Hindi po. Wala pong At si dumadaan. madalit doon. sabi, ang daanan ninyo nasa kabila ng pader. Opo. Nasa Okay, kabila parang po. likod bahay ninyo yung pader. Opo. Likod bahay po Ayun. talaga siya. Kaya And nga, then so po, pero yung sinasabi mong right of way, lote ng kapitbahay yon. Hindi nyo lote yun. kalsada po tayo. Hindi Opo, nyo wala lote pong- yun. Opo. Okay po. Wala po. Ano po kasi siya eh? Paano po bang may-ari ng kapitbahay? Bali, isang street po kami na nagbigay po nung right of way para may madaanan po yung mga tao. Ganun po. Sino ang nagbigay? Sino ang nagbigay ng right of way kayo? Opo, lahat po nang nakatira po doon. Lahat na nakatira. Kaya nga, so sa madalit sabi, yung lote na yon, parte nun ay sa inyo. Opo. And then yung katapat po, yun po yung kanila. Tapat po yung kanila. So talagang daanan na Opo. siya. Yes po, daanan po talaga siya. Pero kayo, hindi nyo yun. ginagamit yung daan na yon. Hindi po, opo. Hindi pa po sa ngayon, hindi pa po. Kasi hindi pa po Okay. naayos yung mga gate, ganyan. So, nagbigay lang po kami ng daan para if in case po na kailangan po ng dadaanan, ayun, meron na pong naka-open. And then, Naglagay lang kayo ng parang pinto doon sa daan na Opo. yon. Pero hindi Opo, naman nyo opo. ginagamit. Hindi po, opo, hindi po. Okay, tapos itong nasa Magaling yung kapitbahay. yung kapitbahay ninyo na nasa kabila nung daan, naglagay Opo. ng kanal. Opo, naglagay po sila dito po mismo sa Sila, tapat so yung po mga ng- tao na Opo. hindi lang siya, maraming tao yung involved dun sa paglalagay ng kanal. Hindi po, siya lang po yung nagpalagay. Kasi gaano po, kahaba gaano kahaba yung kanal?
Ano po, simula po dun sa lote niya sa kanan hanggang dito po sa pinaka-property po namin. Yung dulo po ng bahay namin, dun po nag-start yung kanal hanggang dun po sa dulo ng kanya. So Bali, parang ano po siya? ang tubig na pinapalabas niya Apo. galing sa lote niya. Opo. Binabaha ba yung lote niya? Hindi po, pero wala po kasing dadaanan. Anong dadaanan ng Kaya tubig? Po, wala po nadadaanan ng tubig, kaya nagpagawa po siya ng kanal. Pero bakit siya magpapagawa ng kanal? Sabi mo wala naman baha bago ginawa yung kanal. Yun po, para daw po may dadaanan yung tubig. Saan galing yung If tubig? ever po, Sa if ever po may mga umuulan, mga ganyan. Nag-ano lang po baka siya, lang. para po may... Opo, naggagawa lang po Baka siya ng lang kanal. siya. Oo. Opo. ano para may ngayon ang dadaanan po. ano ngayon ang tatanong niyo sa amin? Ayun po, kasi ilang beses na po kami nakipag-usap sa kanila. And then, Hindi, pero ano bang hinihingi niyo sa kanila? na kung sakali po, ayusin po yung ginawa. Kasi nga po, start po nung binabahan na po yung bahay namin. And then, nangako po sila na ipapagawa po. Mm. Kaya lang, isang taon na po, hindi po talaga sila, wala pong action. Mm. Di ba, Opo, pwede and nyo then- sabihin sa kanila, pwede ho bang tabunan muna natin yung kanal? Oo nga. Oo po, sinabi na po namin, hindi nang nakikipag-usap na lang po is yung mga gumagawa po sa kanila. Hindi na po kami naharap na may-ari. Di tabunan na Opo. ninyo. Okay lang po ba yun pagka gano'n? No, hindi Kasi naman po kaya sabi nyo kami sa yung nila, magkakaroon pagka ng- hindi ho ninyo ito inayos bukas, Opo. tatambakan na ho namin yung kanal. Oo. Yan, tama. Kasi ho, napiperwisyo kami. Oo, Hinukay pasalamat. po kasi nila ng malalim talaga yun, and then naglagay po ng tosang. Yun, simula po nun So, may tosang na. pumasok na po. What is Opo, tosang? pumasok na po. Culvert. Yung, Oo, okay. Tapos, yung culvert, tinabunan nila. hindi po. Ayun po, siya, open po as kanal. Open. So, Opo, walang tinabunan po tosang. pala. Tama po, tinakpan po Kasi pala, kung may sorry. tosang, Opo. closed yun, di ba? So, tatabunan Tama nila po, yung opo. tosang. Opo, tinabunan po nila. And then yun po, simula po nun hanggang ngayon, mag 1 year na po kami binabasa loob Kaso ng bahay. attorney, pag sila nagtabon nun, di gastos pa nila. Hindi, pero nga ang problema Yun rito, nga wala po. naman pala silang tatabunan dahil may tosang na sa Nakasakay po. ilalim. Opo. Paano yun, attorney? Nababaha sila. Sa totoo lang, mas delikado nga yun pag baha ng gano'n no? Ang sa akin, ganito ang gagawin ko dyan. Oh. Kasi kung Opo. ayaw nilang kumilos, ako na ho ang gagastos para hindi naman Opo. ako binabaha. At kung ano man ang gastos ko, sisingilin ko sa kanila. Sige po. Paano niya Sige. isisingilin? Yung may-ari nga, hindi nakikipag-usap na Ay, sa naku, kanila. Demanda ko sila. Ito nagastos ko dyan. So, dapat ba magbaranggayan muna sila? Mas maganda kung magbabaranggayan muna kayo. Di Hindi po reklamo kasi nyo sa namin barangay. sila maiano sa barangay dahil kapatid niya po ay dating barangay captain po. Dati. Kaya hindi po kami pero hindi makalapit ako. Hindi, okay lang yon. Basta ipabarangay ninyo, kung hindi sila sumipot, di ipagawa ninyo, at kayo ang gumastos. Apo. Okay, tapos po, isisingilin nyo sa kanila kung magkano yung ginastos nyo. Sige po, ako. Sige Ayan, po. Thank ha? you po. Sige, good luck sa'yo, ha? Okay po. Salamat po. Thank Thank you. po. Salamat. Sige po, thank you po, Idemanda Tatay po. mo na Salamat raw. po. Go na yan. Thank you po. Sige po. Okay. Thank you po, attorney. Sige Okay, po. eto naman si Lino, 36 years old ng Cebu City. Attorney, gusto ko po na humingi ng legal advice. May nakita kaming 8 land titles sa pag-aari pa raw ng great, 4 na great. Oo. Grandfather ko. Pina-check ito ng kamag-anak namin sa Registry of Deeds at confirmed with decree numbers. Ang problema ngayon ay sinasakop na raw ito ng isang kilalang kumpanya at lahat ng 8 lote. Paano po ba namin ipapursue legally? At kung sakaling may iba pa siyang lupa noon na walang hawak na titulo, may paraan po ba na matrace pa ito? Naniniwala po kasi kami na marami pa siyang ibang ari-arian doon. Okay, so alam nila kanila. Paano na-transfer? Ngayon lang nila na-discover Ngayon lang, na kanila pala. na kanila pala. Pero kasi hindi maliwanag yung istorya. Parang ang sinasabi niya, nakakita sila ng 8 land titles. Okay. Yung 8 land titles na yon, yan ba ay lumang
lumang-lumang titulo na o yan ba ay titulo pa nung lupa hanggang sa ngayon? Kasi baka ang nakita nila, kopya ng titulo nung araw pero naibenta na pala ng mga ninuno nila. Ang dapat po na checken dyan, kung yung bang titulo ng lupang na yon, yung 8 lote na yon, ay nasa pangalan pa ng mga great niya. great grandfather nila. Tama. At saan niya makikita yon? Sa Register of Deeds. Register of Apo. Deeds. Ayan. Nag-confirm nga daw Hindi, ang kinonfirm with lang niya. decree numbers pa. Hindi niya sinabi na baka ang kinonfirm niya, yung titulo nakita ko talaga nakapangalan sa parents mo. Pero hindi naman niya sinabi na yung titulo na yun ay kansilado na at meron na nakabili. Meron Na mga bagong pumasok na. binenta. Ayan. Makikita din ba yon sa Register of Deeds, attorney, yung transition ng mga owners? Yes, kasi ang Register of Deeds, hindi po niya kakansilahin ang titulo at ililipat ang titulo sa pangalan ng ibang tao nang wala po siyang matatanggap na dokumento ng paglilipat, ng pagmamay-ari. Ano ba yung mga dokumento na yan? Deed of sale. O kaya ay deed of donation. Correct. O kaya ay court order. Okay, naka-record po lahat yan. So, ang titingnan nyo po ngayon, pupunta kayo sa Register of Deeds, dalhin po ninyo yung kopya ng 8 titulong nakita ninyo, at tanongin nyo yung Register of Deeds, pwede ho bang makita namin kung itong titulong ito ay valid pa? Ito po ba ang mga lupang ito ay ito pa rin ang titulo o iba na ang titulo? At kung sakali man na nalipat, pwede bang malaman kung paano nalipat? Kung So, paano nalipat. open documents yun. Ibig sabihin, kahit sinong tao pwede magtanong. Kasi yung nakarehistro, sinasabi nila, ninuno nila. Oo. So, pwede kang magtanong. Kasi sila ay may interest, sila ay mga heredero noong dating may-ari ng lupa. Another question, attorney. For example, ang tanong niya dito kasi, baka meron pang mga lupa na hindi namin nalalaman na posibleng amin. Saan daw sila pwedeng magtanong? Dako, napakahirap. Mahirap ano? Pwede po kayong pumunta sa LRA. Aha. Kasi po yung mga titulo ngayon sa buong Pilipinas ay Computerized na. sila. Oo, naka-input na. So, pwede ba itanong pangalan lang? For example, sinanong ko, Danilo Concepcion. Pero marami yung kung kapangalan na Danilo L. Concepcion. So, di ba? kadalasan marami pang marami pang screening na gagawin. Pero hindi, for example, wala siyang pangalan. Pero mahanap yun, matitrace yun. Kung meron na may pangalan. nakapangalan. Na nakatitulo doon. Yes, sa pangalan nun. So kahit ba kondo, makikita mo rin doon? Kung covered siya ng condominium certificate, yes. Nandun din. So malalaman Kasi mo alam pa ko, rin. computerized na sila. Sobrang computerized na. Pati ang mga titulo ngayon, nakikita mo, gumaganyan-ganyan na lang. Oo, mayabang-yabang na ngayon sila. Alam na nila, di ba? So, kung merong kulatsing-tsing yung asawa mo, itanong mo, pag tiningnan mo ganyan, kitang-kita mo kaagad. Nasaan ang mga pangalan? Kasi sobrang updated na sila ngayon So, dun mo pala pwedeng hanapin yun. Well, anyway, good luck sa'yo, ha? But siguro itanong ko lang dun sa kaninang nagtanong sa atin, sana nakikinig pa siya, no? Pangalan nung kaninang girl? Yung kaninang tumawag? Si Kate. Okay, ang tanong ko, for example, ang nangyari is, hindi naman niya ginusto na naglagay ng ganon, di ba? Naglagay ng kanal doon sa tabi niya. Hindi niya ginusto yun. Nagulat na lang siya. Pwede ba yun? Kasi nasa labas na ng bakod niya Pero hindi, that doesn't mean to say na pwede rin niyang gawin yun. Kung right of way ng lahat ng tao yun. Pero ang sa akin kasi, hindi naman inilagay yung culvert ng overnight Nakikita mo. Nakikita niya na naguhukay ron. At nakita nga niya, naglagay ng tosang, ng culvert. Hindi rin niya
in short, hindi naman siya tutol. Kasi kung tutol siya, dapat nung pa man pinatigil na niya. Pero what if mabait lang siya na akala niya, okay, sige, pagbigyan, wala naman danyo sa akin. Nung nagkaroon siya ng danyo, saka lang niya na-realize. Sa madalit sabi, ang nirereklamo niya, yung sinasabi niyang masamang epekto na idinulot sa kanya nung ginawa. Pero yung paglalagay mismo nung kanal, hindi naman talaga niya ino-objectan yung before. Okay. Kung hindi naman nagkaroon ng masamang epekto sa kanya, wala naman siyang reklamo. Pero it doesn't mean na wala siyang laban, because of that. Ay, kasi, na dahil hindi niya alam. Yung isa engineer, siya hindi. Hindi naman niya sinabing hindi niya alam eh. Ang sinasabi niya, nagkaroon ho ng masamang epekto sa amin. So, kinakailangan nagawan nila ng paraan para hindi naman kami maperwisyo. Pero alam mo, attorney, yung mga pader-pader na ganyan, ang pagkakaalam ko lang, pader-pader na ganyan, tapos yung ilalim nun yung puro tubig. Tapos puro pader na ganyan. Pag yung ilalim niya nakain, katulad nung nasa news yung mga nakaraang araw, nakain na, ay baka biglang bumagsak ang bahay. Anyway, hindi natin siya tinakot. Konti lang. Pero tingnan na niyang maigi at solusyonan na niya. Yung magandang katanungan na yan, inaagad, no? Buti na lang tumawag siya dito sa atin. Anyway, sana po ay marami kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito. At syempre, kami nandito para sagutin po ang inyong mga katanungang legal. Hanggang sa susunod po, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat hanggang sa susunod po nating episode. God bless you. Bye!